Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa karunungan din. Ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Attitude ng pagiging childlike o pagiging childish. No? So ang attitude na gusto natin ay yung childlike attitude. Yun ang palaging itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. What is a childlike attitude? No? Kapag pinag-usapan natin yung ating ebanghelyo, ito yung ugali ng palaging paghingi ng karunungan sa Diyos. Ibig sabihin ng paghingi ng karunungan sa Diyos, palagi tayong nagninilay because there's no other way to ask God than to pray. Di ba? There's no other way to connect to God than in our discernment, in prayer for discernment. Wala namang ibang paraan para tayo makalapit sa Diyos at humingi ng kaniyang paggabay kung hindi tayo magdadasal, kung hindi tayo magdi-discern. And in our decision-making, only those who have the courage and humility to ask God for help shall receive it. Yun lamang merong kababaang loob na humingi ng tulong sa Diyos, nabigyan siya ng karunungan, ang siyang tatanggap ng karunungan, ng biyaya ng banal na Espiritu. Kaya maaalala natin na ang habili ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya mga alagad, bago siya lumisan noon, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwang ulila. Ipadadala ko ang banal na Espiritu sa inyo upang maging inyong patnubay. Kapag sinabi natin yung Espiritu, banal na Espiritu, the advocate, one who speaks on behalf of, yun ang ibig sabihin ng advocate. So, ang Diyos ay mawawari natin at mararanasan natin doon sa ating mga tamang desisyon, doon sa ating pinagdasalang desisyon, hindi doon sa mga impulses natin. Kaya nga yun lamang may kababaang loob ang maaaring humingi ng tulong, ang maaaring magpagabay, hindi ba? Dahil yung mapagmataas, hindi yan magtatanong. Palagi niyang iisipin tama siya. Palagi niyang iisipin tama yung kanyang mga ginagawa. At minsan, o kalimitan, yun ang dahilan ng pagkakamali natin. Yung isipin natin na palagi tayo ang tama. For in all honesty, hindi kayang abutin ng ating isip ang lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari. Kasaranasan natin, isipin natin tama na yung desisyon natin. And eventually, susulpot pa yung isang problema mula sa desisyon natin. Na hindi naman natin napag-isipang pwede palang mangyari iyon. We cannot think every possibility that may happen in the future. That is why we must be careful in deciding. Baka magkamali tayo. At para tulungan tayo, hingin natin ang biyaya ng banal na Espiritu upang tayo maging mga marunong na mga tao. Katulad ng mga bata, nagtatanong, mababa ang loob na aminin sa kanilang sarili. May mga bagay silang hindi alam. Ang ikapapahamak natin ay yung ating pagmamataas. Thinking that we know everything. Thinking that we can know everything around us. Okay? So, maging childlike, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, as we can see in the Gospel, how He is connected with the Father every time, making time for prayer, for discernment, to be connected with God. That's the only way na tayo makakalapit sa Diyos, sa pananahimik, sa pananalangin, sa kababaang loob. Amen.